Pasabog na naging eksena sa Senado ngayong araw matapos ang matapang na bayag ni Atty. Jing Paras laban sa senadora na si Risa Hontiveros. Sa kanyang talumpati sa harap ng media, diretsahang inakusahan ni Paras ang senadora ng umano'y paglabag sa etikal na pamantayan ng Senado, kasabay ng anunsyo na magsasampa siya ng formal na reklamo sa Senate Ethics Committee sa mga darating na araw. Ayon kay Paras, may mga sapat na ebidensya at magpapatunay sa di umano'y irregularidad na kilos ni Senadora Hontiveros kaugnay ng ilang pondo at umano'y maling paggamit ng posisyon. Hindi pa inilalantad ang buong detalye, ngunit iginiit ni Paras na panahon na para panagutin ang mga mambabatas na aniya hindi tapat sa kanilang tungkulin. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko, kabilang ang suporta mula sa ilang sektor. Samantala, naninindigan naman ang kampo ni Senadora Risa Hontiveros na walang katotohanan ng mga paratang at iginiit na handa siyang harapin ng anumang investigasyon. Nananawagan ng ilang kasamahan sa Senado na hayaang umusad ang proseso sa ilalim ng tamang forum at huwag gamiting entablado ang media para sa personal o politikal na motibo. Patuloy naming babantayan ang isyong ito at ihatid sa inyo ang mga susunod na kaganapan dito lamang sa Himpilan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Resibong ganyan. Ako, ito. O yan. Yan na nga ba sinasabi natin? Isa pa ho ito. Ha? Isa ho ito sa mga sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na ang tawag dito, naging palitan daw nila nitong si Michael Maurilio at ng opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. Pero ito matindi dito. Ayan. Ha? Yan na nga ba sinasabi natin. Ginawa ko ho itong nasa gilid na to. Itong may logo na to. Ito yung sa FB page ni Senator Risa Hontiveros. Kung inyong mapapansin, 2023 ho yan. 2023 tong isa, tapos merong 2004 dito. Dito sa kabila, ginawa ho nating 2025 pero hindi nyo ho makikita ang difference. Hindi nyo ho mahahalatang inedit na pala ni PH yan. Yun nung merong araw na ganon, yun yung edited version. Kaya ang sinasabi ho natin dito, wag ho kayong basta-basta maniniwala. Kung pa-screenshot lang na ganyan, tapos sasabihan tayo na, heto na, resibo. Anong resibo? Walang resibo dyan. Ang tawag dyan, screenshot, at hindi namin malaman kung totoo o peke. Ipakita nyo sa amin yung video na ini-scroll nyo. Na talagang, yan ang chat sa akin ni Michael Maurilio. Ayan, kita nyo naman gumagalaw. May date yan. Ito yung mga email before and after kong na-receive yung email na yan. Itong yung date lang naman. Wala kang pakialam kung sino nag-chat sa inyo o nag-email sa inyo. Pero kung ganyan lang ilalatag nyo sa amin, screenshot, loko-loko. Kalokohan ho yan. Hindi na bebenta yan. Tignan nyo yung sa kabila, yung may araw. Yung yung inedit natin. Wala pang 3 minutes, tapos na ho yan. Sabi ko naman sa inyo, pagdating sa resibo, ni-edit ho natin yan kasi nung college kasi, di ba? Meron kang extra panggastos pagka magaling ka mag-edit. Nadaanan nyo naman lahat yan. Para naman, di ba? O, ganyan lang naman ho yan. O, pagka sinabi, may group project kami. O, magkano? 3,000. O, 3,000. Siyempre, 3,000 yan, di ba? Siyempre, binata, kaya marami kang, yung gala mo, yung mga kabalbalan mo, di naman kasama sa baon mo. O, so, gagawa ka ng paraan dyan. Di ba? O, ngayon, anong gagawin mo dyan? O, siyempre, 3,000 hiningi mo. Group project, o, meron kang binayaran. Magbibigay ka ng resibo ng 3,000 dyan. Anong gagawin mo dyan? Ayaw ko na ituro sa inyo para yung mga baka mabibisto nyo yung mga anak nyo, yung mga pamangkin nyo, mga mabibisto nyo siya. Diba? Ay, maghahalawan nun natin. Siyempre, kailangan pang date. Kailangan pang pasyal o kung ano pa man, di ba? Yung tawag ko doon, sumasideline. Yan. Isa ko yun sa mga ika nga, naging experience natin noong college na hindi naman tayo proud na ginawa natin.
kumbaga naghatid lamang ng kakarampot na kaligayahan sa atin o mga kumukupit ni. Kayo ba hindi kumupit? Huwag kayong mga judgmental o yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung lalatagan lang tayo ng larawan na may date, na may numero, na may oras, isang malaking kabalbalan. Ano pa ba sabi ni Risa Hontiveros dito? Wala kaming nakikita dito, Risa Hontiveros ha. Wala kaming nakikitang resibo dito. Ang nakikita namin dito, puro screenshot lamang. Puro screenshot lang to. Madali lang gawin to, Risa. Alam mo, doon sa panahon na nagsalita itong si alias Rene, hanggang ngayong hanggang kahapon na pagpresenta mo ng yung naging press con mo, napakadaling gawin ng conversation na yan. 'Di ba? Ganun lang naman ho 'yun mga kababayan. Nako, hindi ito bebenta sa ating mga kababayan. Hindi ito papaniwalaan kasi okay lang sana eh. Okay lang sana eh. Madali lang yan. Madali lang diskartihin yan, Senator Risa. Ano lang ho kasi yan eh. Ang problema ho kasi dito, Senator Risa Hontiveros, yung track record nyo ho eh. Kumbaga ika nga nitong si ano pangalan nito? Nitong si Kongjing Paras, meron ng pattern, madam. Okay lang sana kung walang pattern, kaso meron ng pattern. Ano ho ba yung pattern na yan? Base ho dito sa post ng politiko na to, ito may pattern na. Ex-Duterte political advisor calls for Senate ethics probe on Hontiveros over alleged witness tampering. Anak ng tokwa, hindi lang tampering, bribery pa. No? Ano pa marami hong dito, mga alleged kay Risa Hontiveros. Kaya para doon sa mga senador, kung sino man nakahawak dyan sa ethics complaint na yan, na ipa-file nitong si Atty. Ferdy Topacio, kasi sabi niya magpa-file siya, kung di nyo rin lang naman kayang salingin o di nyo kayang banggain itong walang yang Hontiveros na to, maging patas na lang ho kayo sa pagkilatis sa mga hihahaing impeachment ethics complaint laban dito kay Risa Hontiveros. Ito, lipat ho tayo. Dito sa, latest ho ito Panoorin ho natin itong mga kababayan. Ito ang pinaka-latest ngayong mga panahon na to. Ito. Lagay ko lang to sa gilid. Para ika nga kung sakaling haiinan na yang si Risa Hontiveros sa mga susunod na araw ng ethics complaint. Medyo busy pa siguro tong si Atty. Ferdy Topacio kaya hindi pa siya nahainan no? Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Sasampahan po ng reklamo ni Senadora Risa Hontiveros sa NBI ang mga nasa likod ng video ni Michael Maurilio alias Rene na nagsabing tinakot at binayaran umano siya ng senadora para akusahan si Pastor Apollo Kibuloy at mga Duterte. Pinabulaanan niya ng senadora sabay labas na mga screenshot ng email at text ni alias Rene. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sinungaling na nga nang haharas pa. Mariin ang pagtanggi ni Senadora Risa Hontiveros sa mga pahayag ni Michael Maurilio alias Rene. June 25 nang ipost online ng isang pagtanggol valiente kung saan sinasabi ni Maurilio na tinakot at binayaran lang umano siya ng senadora para akusahan si Pastor Apollo Kibuloy at idawit ang mga Duterte. Kabilang sa mga isinawalat niya noon sa Senado ay ang pang-aabuso umano ni Kibuloy sa ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi, ikinagagalit mo. Ngayon, ikaw napuputukan sa mga kasama mo, yung mga bataan mo. Kagaya nung abogado mo kasi pati sila nakakalad ka dyan sa skandalo mo na yan. At ang problema dito, hindi lang ito ang kauna-unahang kapagkakataon na nangyari to. Yung abogado mo, nasangkot na rin. Diba? Doon kay alias BJ. Anak ng tokwa. Ano yan, Risa Hontiveros? Ika nga nitong si Ma'am Sas Rugando Sasot. Napagtripan ka ng Judic. Napagtripan ka ng bangag, madam. Hindi lang ito paninira.
Giit ng senadora, si Maurilio raw ang paulit-ulit lumapit sa opisina niya mula December 2023 at nag-volunteer na tumestigo laban kay Kibuloy. Naglabas pa siya ng mga screenshot ng email at text bilang resibo. Siya mismo ang gumawa at nagbigay sa Yung mga text message, madali lang hong gawin yon. Madali lang ho yun. Kung yun ang isusumite mong ibigay. Pakita mo yung totoong text. Pakita mo yung totoong email. Yung may timestamp at merong email doon sa taas ng email na yon na kung saan hindi mo pwedeng madaya. Yun ang gustong makita ng mga kababayan natin. Ngayon, kung sakaling mapakita mo yan, Risa Hontiveros, baka doon pa lang kami maniwala. Pero habang pa-picture-picture lang yan, Madam, ang inaakusa ho sa inyo, kaya nyo magbayad ng kalahating milyon di umano para magpakanta ng witness sa Senado. Di umano ha. Ano ba naman yung nag-edit ka ng iilang larawan para makapangatwiran sa di umanong kabalbalan na inaakusa sa'yo? Nakuha nyo ba mga kababayan? Kung kaya mo magbayad di umano ng kalahating milyon, 1 milyon, mahigit sa 1 milyon, ano ba naman yung pinalitan mo yung iilang numero at nag-compose ka ng iilang mga email dyan para mapasinungalingan yung nagsasabi sa'yo, yung nagbibintang sa'yo, binayaran mo ng... Anak ng tokwa. Madam, bigyan niyo kami na makatotohanan ng resibo. Dito naman ho, tatanggapin naman namin. At nako, mega love shoutout. Nagulat naman ako, bigla pala. Ano na tayo? 908,000 subscriber na ho tayo. Dito naman sa PH Update, medyo ano naman ho tayo dito, makonsiderasyon naman tayo. Pero siguro din yung latagan nyo kami ng kapani-paniwalang ebidensya. aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. Ilang araw bago lumabas ang video, nag-message pa raw si Maurilio sa opisina ni Hontiveros noong June 22 at 23. Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako much ng weight. That, So you're saying with respect to kingdom, dito ako kinulong sa Glory Mountain. Sen, kasi ganito ho kasi yan, Sen Risa. Yan, sinasabi niyo yan na tinatakot siya. Di ba, ang dali lang naman gumawa ng text na ganyan. Napakadali ho niya, sa totoo lang. Napakadali. Meron kayong 2 cellphone, magkaroon kayo ng usapan, napakalaking kabalbalan. Yung inaakusuhan nyo na tinatakot siya, nakangiti habang nagsasalita at parang nanaba, at hindi siya takot. At yung mga nasa utak niya, talagang freely niya nasasabi na yung tipong walang script, di umiiyak. Anong resibo? Anong text message? Nireport daw nila ito sa PNP Davao. Pero habang inaaksyon na ng pulisya, biglang lumabas naman ang video ni Maurilio na binabawi ang mga nauna niyang pahayag sa Senado. Ayon kay Hontiveros, hindi niya alam kung sino ang nasa likod ng video. Pero ang turing niya rito, Witness tampering, fake news, psychological warfare. This isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Hindi. Ito si Sen Risa na ang corny, yung tipong yung delivery kailangan pakadiinan para makatunog kapani-paniwala no. Di na ho bebenta yung ganyang galawan sa mga kababayan natin. Kahit ano pa yung delivery niyan, pagka totoo yan. Oh. hindi rin aniya nito napahina, kundi lalo pang napalakas ang findings ng Senate Committee on Women and Children laban kay Kibuloy. Hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness at yung iba sa 13 make sure na anuhin mo na yan kung sakaling meron ka mang inareglo dyan, kung sakali meron kang kinausap, binigyan ng e-bike o kung ano pa man, di natin alam, kausapin mo na sila. Dahil yung tawa nitong si alias Rene, sa tingin ko ngayong mga panahon na to, yung mga naging kasamahan niya, malungkot din. Kaya kung sakali na, di ba, makaano sila, makapag-milay-milay sila, masabi nila yung katotohanan dito sa isa na to, lalo kang pagtatakloban ng langit at lupa, sigurado.
Ngayon mukha, ito si Risa, tignan yung before and after niya. Bago ho yan, yung mukha niya na yan, noong impeachment trial, yung nag-convene yung impeachment court. O ngayon yan, tignan niyo yung nagsasalita siya ngayon. Wala na eh, hindi ka makatulog eh. Hindi kulang na kulang ang tulog. Gumawa ka ng problema eh. Kung wala naman pala, huwag niyong ipilit. Yan ang problema sa inyong mga pinklawan at dilawan. Pilit kayo ng pilit. Diba? Kay Tatay Digong, EJK, puro lang EJK. Umabot na sa ICC lahat-lahat. Wala pa rin silang ebidensyang ilinalatag sa Pilipinas. Tatlo pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. Ayon kay Hontiveros, God for you, madam. God for you. Kung yung mga natitirang witness mo, willing sila, baka, baka lang naman Baka siguro pwede na, di ba, yung accusation sa'yo, 1 milyon, pwede siguro para hindi sila bumaliktad. Ewan ko ba dyan? Risa Hontiveros, ang simple-simple na trabaho mo dyan sa Senado, pinapahirapan mo. Yan, kasi kayo, masyado kayong garapal kung gumalaw. Pagka nabubuko kayo, kayo pa talaga. Kayo pa talaga ang biktima. Anak ng tokwa. Pambihira talaga, oo. Tuloy. sa Miyerkules ay Ito na, dito na ho tayo kay Kong Jing. Kong Jing, tuloy natin itong kagabi. Ito yung kagabi. Ito yung dito ho sasabihin nitong si Kong Jing para si talagang meron na hong pattern. Tayo naniniwala na may pattern na talaga. Ragos, it was the basis for the regional trial The court sole basis. to acquit. Yeah, in fact, he Senator did it De Lima. twice. This judge did it twice. But the CA was very emphatic that why is she acquitted on the basis of just a recantation without even explanation as to. And former Justice Secretary Aguirre was very blunt about saying that how can he recant this Ragos? How could he recant when there are so many videos when he was interviewed? He was flawless yung Then suddenly he recants and it will be the basis for the acquittal of Laila De Lima. It's too good to be true. Okay, well, But that is the Marcos administration, so. And they are very friendly with De Lima, friendly with the left, and so on. So are you implying that the recantation, when it comes to Ragos' testimony against Congresswoman Laila De Lima, has something to do with this administration? yes. As a matter of fact, it took the Solicitor General to question that. It should have been the Department of Justice, because they were the prosecutor. And they just let it go. So it's the initiative of the OSG to file a certiorari with the Court of Appeals. Otherwise, all these cases that were for the dismissal of the crimes of alleged crimes of De Lima, it seems there's some touch of politics there. Well, what about this case now of alias Rene? If you're saying that it seems like recantation would have something going on behind the scenes that we're unable to see. In that case, yung kay Ragos nga, you're saying that the administration may have something to do with him recanting his testimony against Congresswoman Laila De Lima. But now with alias Rene, do you think there was also someone that forced him to recant his testimony? Ayan. Well, maybe out of conscience siguro, or I could not go to that extent. That is why I'm challenging. Ano siya kumbaga, dalawa siyang magkaibang anong tawag dito? Magkaibang kaso. Yung kay De Lima, nagrekantong sila Ragos. Dahil ang administrasyon siguro meron ng deal dito kay Laila De Lima, kung sakaling makalaya ka o kausapin mo yung mga kasamahan mo, huwag sila masyadong maging kritiko ng administrasyon.
Magtulong-tulong tayo para pabagsakin itong mga Duterte na to. Kasi pag pinalaya ka namin, isa ka sa ika nga matinding bumira sa mga Duterte. Meron kaming makakasama ika nga. ML na ngayon di ba? Mamamayang liberal na ho siya. Tapos, yung lahat na nagturo sa kanya, yung mga self-confessed drug lord, kagaya ni Kerwin Espinosa, paano hindi aatras si Ragos? Pati yung si Kerwin Espinosa, pinalaya din. Kaso pagdating ho dito kay alias Rene, iba ho ito. Kumbaga itong si Pastor Kibuloy, wala hong ika nga impluwensya ng makapangyarihan ng kung sino man nasa administrasyon o mahawak ng mataas na pwesto sa pamahalaan, ang basta-basta ang hahanap dito kay alias Rene at sasabihin na ganito gawin mo, bawiin mo lahat. Hindi ho paborable sa kanila yon. Ngayon naman, pagdating dito sa kampo nitong si Pastor Apollo Kibuloy, kung sakali mang merong umareglo dyan, aaregluhin pa lang ho siya, sigurado rin-report na niya kay Risa. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Ganun ho yun. Hindi yung tipong, pagkakasi ikaw, testigo ka ni Dilima, wala kang ibang pupuntahan. Magsusumbong ka sa mga Duterte? Ano magagawin mo sa mga Duterte? Pati sila nga inahabol. Etong si alias Rene, meron siyang matatakbuhan, si Risa Hontiveros. Bakit hindi ho siya tumakbo? Bakit hindi ho siya nag-text na, Sen Risa, tulungan mo naman ako, i-secure mo ako, hinahanap ako ng mga KOJC o sino man taong naghahanap sa akin. Di ba? Bakit ho siya nagsalita? Ang tanong, sa atin, konsyensya ho talaga ang nagtulak dito sa bata na to para ibulgar yung kanyang mga nalalaman diyan sa mga kabalbalan nitong si Risa Hontiveros. The senators, because this is a black eye on the part of the Senate. There's an allegation about one of their members, and they should take initiative to clean up the image of the Senate. Because if we just let this go, then this becomes part of history, that this Senate is a bastion of purely politics. There is nothing really good about it. No, kasi anyone can just. In fact, it's pretty obvious. Tiberos conducted an inquiry by herself. She was the only one who investigated Kibuloy and showed these witnesses with their mask or whatever. You mentioned kanina while we weren't on air yet, a certain attorney Sabio who also recanted. What was that about? Well, Attorney Sabio, if I recall, was the one who initially filed a case against President Duterte in the ICC. But I saw a video later on where he said he was withdrawing the case because he doesn't want to be used. It was for the purpose of perpetuating justice. But it seems that the people who were asking him to file the case or who convince him were the same people who came up with this decoy, and he was supposed to be convinced by Trillanes to be a witness, to be the lawyer for Bicoy, because initially he lawyered for Las Cañas and Matabato, but sabi niya, this is again another manipulation. So he realized that Las Cañas and Matabato were manipulated witnesses. And sabi niya, I could not continue being used. Sino ang ina-accuse ni Attorney Sabio accusing him? These conspirators, Trillanes, Hontiveros, De Lima, at saka yung a certain father, isang pare dyan sa Ateneo daw or something. As a matter of fact, I heard that there's a woman whom they detained and they wanted her to testify who had filed cases for kidnapping or for illegal detention. I heard that. I could not just get the total story about that. But it's DOJ that filed against filed the case against Trillanes and that priest.
for keeping that woman inside a certain place. Would you something. know if that case is still ongoing? I think it is ongoing because I heard it in the news or some other stories in the social media. How do you respond to Senator Risa's claim that the witnesses came voluntarily? In this case, including alias Rene. Well, it's a war against these people, you know. Of course, you know, you're a senator, you're a very powerful person. You can always, manipulate. You can always spend money to whitewash all these things. They have the power. They have the influence. So, how can alias Rene fight them? But if he's telling the truth, and out of conscience, you realize na kawawa naman si Pastor Kibuloy, he's one of those responsible for his incarceration, baka na konsensya naman siya. And we cannot always presume that he is paid or he is being, contacted by other people. So, it's neither here nor there. That's why I call upon the proper authority to investigate this and let the truth come out. Kasi kalaban ni alias Rene, isang senador, very influential. Yung mga kanyang mga pinklawan at mga dilawan, kakampi na ngayon ni Marcos. So, nakakatakot na mawa-whitewash lang ito lahat. Are you worried about the safety of alias Rene? Yes, I'm very worried. I'm very worried because if this woman, this senator, has been doing this for a long time, and she's an expert in manipulation. She's also an expert in threatening witnesses, in even maybe getting rid of them. So allegedly, that can be her expertise. How would you respond to allegations that the cases that you filed and Attorney Topacio filed are politically motivated against Senator Risa Hontiveros? Well, the only thing I can say is that I was not employed with government. I was not then a member of the Duterte family government, no, the government. When we filed that, we were volunteers for the BACC. Kami ni Topacio at the time and it just so happened na Dante Jimenez, who was then the president, and we were the legal advisor of BACC, asked a favor na, pare, ano nyo naman ito? Tingnan mo naman, andito yung tatay, nakiusap, yung mga anak niya, nawawala. After daw the investigation sa Senate, the children disappeared. So, it was not motivated by any politics, but it was motivated by our duty as a citizen to fight against evils of government. So, Kung sakaling walang Senate inquiry or investigation on this matter of witnesses, as you said, the pattern of witnesses that eventually recant and say that they were only coerced by Senator Risa to testify, would you initiate any complaint? Well, if I have the proper evidence, I had the chance, if I will have the chance to get or get access to this alias Rene, and will be able to get alias Rene, to the bottom of what he's saying, then I will again volunteer.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!